A day in my life sa babaeng walang pahinga, hoy! Hello sa inyo mga biday! And for today mga mima ko, magluluto na nga ako ng aming pananghalian at ang lulutuin ko nga ay sinampalukang manok, ganun. Namalengke nga ako nito mga mi at hindi na nga rin ako nakapag-video sa palengke mga mi kasi nga busy nga ang lola ninyo at napakadami ko nga ginagawa, ganun. After ko nga asikasuhin yung mga gulay mga mi, eto nga't maghuhugas na nga muna ako ng pinggan bago ko nga simulang magluto. Alam nyo ba mga mi, nakakapanibago pa rin talaga, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na for good na kami dito at dito na talaga kami, ganun. Alam ko din talaga na napakalaking adjustment nga itong nangyayari sa amin dahil nga nasanay din ako na araw-araw ko nga nakakasama ang aking asawa. Pero nag-usap naman kami na monthly siya dapat mag-day off para naman nakaka-uwi-uwi rin siya dito. Si CJ kasi malaki na at talaga namang namimiss niya ang daddy niya, ganun. By the way mga mi, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na yung isang mini vlog ko ay talaga namang umabot nga ng K views mga mi at talaga namang kahit madalang lang ako mag-upload ay may nanunood pa din. Dito ko talaga napapatunayan na dito talaga ako nilalagay ni Lord kasi tingnan mo naman napakatagal kong nawala sa pagmi-mini vlog pero may views pa din ako. May mga tao pa rin talagang naghihintay ng mini vlog ko at gustong-gusto nga akong panoorin. Hala siya, hindi ka gaganon for today. Pero kidding aside mga mi, na-appreciate ko talaga lahat ng nanonood sa akin at nagko-comment. Huwag kayong mag-alala, itatry ko talaga yung best ko na makapag-mini vlog kahit sa isang linggo ay meron akong 2 o 3 upload. Sa ngayon kasi, hindi talaga kakayanin ng daily vlog kasi nga busy na din talaga ako at meron nga rin akong ibang inaasikaso. Lalo na kapag magpapasukan na si CJ ay kailangan ko munang gamayin yung kanyang schedule para nga maipasok ko itong pagmi-mini vlog ulit. Ganun. Maibalik ko na nga rin kayo dito sa video mga mi. Nilagay ko na nga rin itong mga gulay at ayan, papakuluin ko na nga lang din at malapit na nga rin itong maluto. Munti ko pa nga makalimutan itong sitaw mga mi at ayan, naglagay na nga rin ako ng mga pampalasa. O siya, tara kain tayo. Thank you po Lord sa blessing. Pagkatapos naman naming mananghalian mga mi, etong at gumawa agad ako ng ice candy at hindi na talaga ako nagpatumpik-tumpik pa, ganun. This time, ang ginawa ko ang flavor ay cookies and cream dahil natapos na nga rin ako sa mangga at eto nga tinry ko naman etong flavor na ganito, ganire. Naglagay pa nga ako dyan ng asukal mga mi at medyo natatabangan pa nga kami at eto nga ang aking mga taga-tiki. Nung lumamig na nga mga mi, eto na nga't nagsimula na nga rin akong magbalot at less hassle na talaga yung pagbabalot ko dito mga mi kasi nga hindi ko na nga siya kailangang buhulin, ganun. Maganda talaga itong nabili kong plastic at perfect na perfect talaga pang ice candy kasi nga maliles na yung hassle sa pagbabalot. Ganito nga siya mga mi, nakasealed nga siya after mong malagyan at ganyan nga ang magiging itsura niya, ganun. Pinag-iisipan nga namin kung ito 12 pesos ba namin or 10 pesos pero carry na siya sa 10 pesos kasi nga baka hindi na rin kayanin ng mga bata. At kung gusto nyo nga ng ganitong pambalot sa ice candy ninyo, yung link nga ay nasa comment section. For the bilang-bilang na naman kami dyan ng pamangkin ng aking asawa at yun lang muna for today mga mawe.